Ang agwat nga ba ng edad ay basihan para sa dalawang taong nagmamahalan? Magandang araw mga gilaw kong tagapakinig. Ating pakinggan ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Maya. Sa mga bago sa aking channel, welcome sa Silent Confession, where your secrets found a voice. Dear Ate Gemma, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maya. 31 taong gulang. At isang single mom. 6 na taon na ang nakalipas mula nang nangyari sa asawa ko ang isang aksidente na naging sanhi ng kanyang pagkawala. Naiwan sa akin ang anak naming si JR, 5 taong gulang na sa ngayon, at siyang dahilan kung bakit patuloy pa rin akong lumalaban sa buhay. May mga nagtangkang manligaw, pero isinarado ko ang puso ko. Dito sa aming probinsya ay tahimik, payapa at payak ang pamumuhay. Nakatira kami sa isang katamtamang laki ng bahay sa aming sityo. Simple lang ang buhay namin. Kapag papasok ako sa trabaho bilang waitress sa isang maliit na restaurant sa aming bayan, iniiwan ko si JR sa pangangalaga ng mga magulang ko. Sanay na ako sa ganitong rutina. Trabaho sa umaga at uuwi sa hapon. Paulit-ulit man, pero hindi ako pwedeng magreklamo. Dahil sa bawat pagod ko, may mahigpit na yakap mula sa aking anak ang kapalit. Isang hapon, matapos ang mahabang oras na pagtatrabaho sa restaurant, dumiretso ako sa bahay nila nanay para sunduin si JR. Pagpasok ko pa lang sa bakuran, may mga tawanan at mahinang kantyawan na akong narinig. Si tatay pala ay may kainuman na nakatalikod sa akin. Nay, andito na po ako. Sabi ko habang inilalapag ang bag ko. Sandali lang anak. Sagot ni nanay. May bisita kami. Biglang tumawa ang kausap ni tatay at lumingon sa direksyon ko. Maya! Tawag nito. Hindi na yata ako kilala ng inaanak ko ah. Sabi nito. Inaanak? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ninong? Ninong Mario? Mahina akong tanong. Tumayo siya agad nang may ngiti sa labi. O ayan, naalala rin. Sabay tawa. Lumapit ako at agad nagmano. Ramdam ko ang init ng palad niya. Baritono pa rin ang tinig nito. Pero sa kabila ng nagkaedad na, ay matikas pa rin ang tindig nito. Halatang magandang lalaki ang ninong noong mga kabataan nito. Magandang hapon po, Ninong. Sabi ko. Magandang hapon din, Iha. Sagot niya. Pasensya na kung bigla ako sumulpot dito. Matagal na rin kasi akong hindi nakakauwi dito sa probinsya. Matagal na nga po. Sabi ko, bahagyang nakangiti. Parang 22 lang po yata ako nang huli ko kayong nakita. Tumawa si tatay. Oo nga, kita mo ngayon at may anak ka na. Nakaramdam ako ng bahagyang kirot sa dibdib ko nang marinig yon. Ninong, eto po si JR. Sabi ko habang tinatawag ang anak ko na naglalaro sa loob. Lumabas si JR. May hawak na laruan at nakatingin lang kay Ninong Mario. Oh, pogi ah. Sabi ni Ninong nang yumuko para pantayan ang taas ng bata. Ako ang lolo Mario mo. Napatago si JR sa likod ko at mahigpit na humawak sa damit ko. Nahihiya po. Paliwanag ko. Ganyan din ako nung bata. Sagot ni Ninong. Hindi nawawala ang ngiti. Nagpatuloy ang kwentuhan ng mga matatanda. Samantala, umupo ako sa isang gilid at tahimik lang na nakikinig. Biyudo na ako. Sabi ni Ninong sa kalmadong boses. Matagal na rin. Napatingin ako sa kanya. Tanggap na ang pangyayari ngunit halata pa rin ang lungkot sa boses nito. Yung 2 kong anak, may kanya-kanya na ring pamilya sa Maynila. Dagdag pa niya. Ako na lang mag-isa ngayon. Tama lang yan. Sabi ni tatay. Umuwi ka dito sa tahimik nating probinsya. Oo nga. Sagot ni Ninong. Kaya nga bumalik ako. Ayusin ko yung lupa na naiwan ng magulang ko rito. At
Matagal na rin napabayaan. Tahimik lang ako, pero parang may kung anong bumalik sa alaala ko. Ang batang Maya na madalas sinahatid sa eskwelahan dati ng ninong niya. Pinapasalubungan tuwing dadating ito noong galing trabaho. Kung babalikan, malapit ako kay Ninong. Yun nga lang, nang makapag-asawa ay sa Maynila na sila naglagi. Maya, Tawag ni Ninong sa akin. kamusta ka na? Narinig ko yung nangyari sa asawa mo. Huminga ako ng malalim. Okay na po, Ninong. Mahirap, pero kailangan kayanin. Tumango siya. Parang naiintindihan ang nararamdaman ko. Siguro dahil pareho kami ng sitwasyong pinagdaanan. Matapang ka. Sabi niya, ngumiti ako. Pero sa loob ko, may kirot pa rin akong nararamdaman. Nang maalala ko si Miko, ang asawa kong namayapa. Hindi ko alam na ang simpleng hapon na iyon, ang pagkakataong iyon ang muling pagkikita. Ang magiging simula ng isang kwentong hindi ko kailanman inakalang isusulat ng tadhana para sa akin. Mula noon, unti-unti akong napalapit muli kay Ninong Mario. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimula. Siguro dahil hinahatid niya kaming mag-ina pag-uuwi galing kila nanay o siguro maaaring dahil pinaparamdam na sa amin ang pag-aalaga na matagal nang walang gumagawa sa amin. May mga araw kasi na bigla na lang itong kakatok sa pintuan namin nang may dalang pagkain o di kaya'y merienda para sa aming mag-ina. Tahimik na tao si Ninong, pero ramdam ko ang malasakit niya sa amin. Isang umaga, matapos kong ihatid si JR sa bahay nila nanay, nagabang ako ng masasakyan papuntang bayan. Habang nakatayo ako sa gilid ng kalsada, biglang may humintong motor sa harap ko. Pag-angat ko ng tingin, si Ninong Mario pala. Magpapabayan ka ba? Tanong niya. Opo, Ninong, papasok na po ng trabaho. Sagot ko. Halika na't sumabay ka na sa akin. Anyaya niya. Papunta rin naman akong bayan. Nag-alangan ako sandali. Hindi po ba ako nakakaabala? Ay, ano ka ba? Hindi. Sagot niya agad. Sige na't sakay na. Sumakay ako sa likod ng motor. Hawak ko lang ang bag ko. Maingat at may distansya. Tahimik lang kami sa una. Tanging tunog ng motor at hangin ang maririnig. Kamusta ka? Tanong niya habang nasa biyahe. Okay lang po. Sagot ko. Nakakapagod pero sanay na. Mahirap maging magulang mag-isa. Sambit pa nito. Napangiti ako ng bahagya. Totoo po. Doon niya ikinuwento na balak niyang magpatayo ng maliit na kubo sa lupang nililinis niya. Simple lang daw. Dito na lang ako maglalagi. Sabi niya. Mas payapa dito kaysa sa Maynila. Hindi ko alam kung bakit. Pero nakaramdam ako ng awa kay Ninong. Siguro dahil parehas kami ng sitwasyon. Mabilis lumipas ang mga buwan. Naging bahagi na siya ng araw-araw naming mag-ina. Lalo na ng buhay ni JR. Minsan hindi ko na naihahatid kila nanay bago ako pumasok sa trabaho. Dahil maaga pa, ay kinukuha niya ito sa bahay at dadalhin sa kanyang kubo. Para raw may kasama siya doon. Isang araw mula sa telebisyon, nalaman naming tatamaan ng malakas na bagyo ang aming probinsya. Maaga pa lang, kumilos na sina Tatay at Ninong Mario. Inayos nila ang bubong at nagputol ng mga puno sa paligid ng bahay. Samantala, tanghali pa lang nagsimula ng bumuhos ang ulan. Mauuna na ako! Sabi ni Tatay. Walang kasama ang nanay mo sa bahay. Oo, sige. Ako na bahala dito. Sagot ni Ninong. Naiwan siya para tapusin ang pagdadala ng mga naputol na kahoy sa likod ng bahay. Nang matapos ay basang-basa na siya. Tumutulo ang tubig mula sa buhok niya hanggang sa sando niyang halos dumikit na sa balat. Hindi ko maiwasang mapansin na sa kabila ng edad nito ay matipuno pa rin ang pangangatawang taglay nito. Ninong, sabi ko, bahagyang naiilang. Pasok po muna kayo at makapagpahinga. Oo nga,
Sagot niya habang humihingal. Pumasok ako sa kwarto at kumuha ng damit mula sa mga lumang damit ng asawa ko. Mga damit na matagal ko nang hindi nagagalaw. Ninong, tawag ko nang ibigay ko sa kanya. Magpalit ho muna kayo ng damit. Baka magkasakit pa kayo niyan. Tumingin siya sa damit tsaka nilipat sa akin. Damit siguro ito ng asawa mo dati. Opo, sagot ko ng kalmado. Salamat. Sabi niya. Habang nagpapalit siya, nagain ako ng aming pananghalian. Kumain kami sa kusina, kasama si JR na masayang nagkukwento tungkol sa mga puno na pinutol. Pagkatapos kumain, tumayo si Ninong. Diyan muna ako sa may pinto. Sabi niya. Magpapababa lang ng kinain. Opo, sagot ko. Patutulugin ko lang po si JR. Pinatulog ko ang anak ko habang patuloy ang pag-ulan ng malakas sa labas. Nang makalabas ako'y madilim na ang paligid. Wala na rin kuryente. Nagsindi ako ng kandila at inilapag iyon sa mesa. Tila may mga poste na namang natumba. Sabi ni Ninong. Oo nga po. Sagot ko. Madalas na po yan dito. Tahimik kaming nakaupo. Tanging liwanag ng kandila ang aming taglaw. Sa mga sandaling iyon, katahimikan ang namamayani. Tanging sipol ng malakas na hangin at bugso ng malakas na ulan ang maririnig. Magkatabi kami ni Ninong Mario sa maliit kong sopa. Sapat lang ang pagitan naming dalawa. Hindi magkadikit at hindi rin naman sobrang magkalayo. Umihip ang malamig na hangin, napayakap ako sa aking sarili. Pilit pinapakalma ang dibdib kong kumakabog. Sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nagsalita na siyang nagpakaba sa akin. Maya, Mahinang tawag niya. alam kong mali ito, lalo na sa mata ng ibang tao. Napatingin ako kay Ninong at hindi ako agad nakasagot. Pero alam mo naman siguro, Dagdong niya. na may nararamdaman ako para sa'yo. Napigil ko ang paghinga ko. Ninong. Yun lang ang nasambit ko. Hindi ko intensyong guluhin ang buhay mo. Sabi niya, seryoso ang tinig. Gusto ko lang kayong protektahan. Ikaw at si JR. Gusto ko kayong alagaan. Ibigay kung ano ang kaya ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng isasagot. Alam kong malaki ang agwat ng edad ko sa'yo. Sambit pa nito. Pero hindi kita pipilitin at lalong hindi kita mamadaliin, Maya. Malamlam ang mata nitong nakatingin sa akin. Napayuko ako. Ilang beses ko nang sinasabi sa sarili ko na nagmamalasakit lang si Ninong sa amin. Pero sa mga sandaling iyon, alam kong nagsisinungaling na ako sa sarili ko. Ninong, sabi kong nanginginig ang boses. Hindi ko rin naman po ikakaila. Sa maikling panahon na kasama namin kayo, puro kabutihan ang ipinakita niyo sa amin. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Hindi po kayo mahirap mahalin, pero natatakot po ako. Amin ko. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Unti-unti, nagbago ang pakiramdam ko. Malamig ang paligid, pero tila may init na gumagapang sa akin. Init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Mula nang pumanaw ang asawa ko, isinara ko ang puso ko lalo na sa mga nagtatangkang manligaw. Ngunit sa liwanag ng kandila, sa gitna ng ulan at katahimikan, tila may unti-unting nagbukas. Mariin ang titig ni Ninong Mario sa akin. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos. Ang alam ko lang, sa isang iglap, magkadikit na ang mga labi namin. Napapikit ako nang lumalim ang halik na ibinigay ni Ninong. Tila sa pamamagitan nito ay pinaparamdam ang pag-iingat at pagmamahal. Para kaming apoy na nagliliyab sa gitna ng malamig na gabi. Naiyakap ko ang braso ko sa liig nito, kaya lalo pang nagdikit ang katawan namin. Hindi ko maamin pero tila ako sabik sa larangang ito. Napadilat ako nang maramdaman ko ang bigat ni Ninong. Hindi ko na malayang napahiga na niya ako.
Huwag kang mag-alala, Maya. Malambing na sabit nito habang magaan na hinahaplos ang aking pisngi. Aalagaan ko kayo at mamahalin. Wala akong naisagot kundi ang kabiging muli ang batok nito upang magsanib muli ang aming mga labi. Ninong, impit na sambit ko. Ate Gemma, hindi ko lubos akalain na ngayong gabi ko maisusukong muli ang lahat ng pinagkait ko sa mga nagtangka. Mula nang lumisan ang asawa ko, ilang sandali pa at natapos ang mainit na tagpong iyon sa aming pagitan ni Ninong. Kita ko ang saya sa mga mata niya habang nakatitig sa akin ng pagdikitin niya ang mga noo namin. Magaan akong binigyan ng halik sa labi at mahigpit na niyaka. Kinabukasan, magaan ang aming pakiramdam. Maliwanag na ang paligid at wala na ring ulan. Pero alam naming pareho, may namamagitan na sa aming dalawa. Isang lihim na unawaan. Doon nagsimula ang relasyong hindi namin kayang ipagsigawan. Isang ugnayang puno ng pag-aalinlangan. Madalas pa rin si Ninong sa bahay. O minsan nasa kubo niya kami tuwing day off ko. Hindi ito basta kaligayahan. Kalakip nito ang takot at pangambang baka isang araw may makaalam at makahalata. Patuloy pa rin nagkakainuman sina Tatay at Ninong Mario. Magkatabi silang tumatawa, nagkukwentuhan, walang kamalay-malay na sa pagitan nila. May lihim kaming itinatago ng kumpare niya. At ako, araw-araw kong tinatanong ang sarili ko, kung kailan kaya kami mahuhuli o kung kailan ako magkakaroon ng lakas ng loob para umamin. Alam kong maraming magtatanong, mali ba ang ginawa ko? Sa puso ko, malinaw ang sagot. Pareho naming mahal ang isa't isa. Parehas din naman kaming malayang pumasok sa isang relasyon. Biyuda ako at biyudo siya. Wala kaming sinisirang pamilya at walang inagaw na kahit sino. Pero ang tanong, sapat na ba yon? Dahil kahit malinaw sa konsensya ko na hindi kasalanan ng magmahal muli, alam kong sa mata ng marami, kami ay magiging paksa ng bulungan. Mga matang huhusga bago pa man kami pakinggan. Mga bibig na magsasabing, bakit mas matanda? Hindi ba parang magulang na niya iyon? Kumpare ng tatay na yan, di ba? Mas inaalala ko pa sa lahat ay ang sasabihin ng magulang ko. Paano ko haharapin si nanay at tatay? Lalo na si tatay. Kaibigan niya, kainuman, kaedad, kasabayan sa buhay. Paano ko ipapaliwanag na ang lalaking minahal ko ay halos kasabay nilang tumanda? Na ang lalaking nagbibigay ng ngiti sa akin ngayon ay kaedad ng lalaking nagbigay ng buhay sa akin. Minsan, iniisip kong mas mabuti bang ilihim na lang? Pero habang tumatagal, tuwing nakikita ko si JR na masayang kausap si Mario, may bahagi sa akin na natutuwa dahil ramdam kong may nagmamalasakit sa anak ko. Pero may bahagi rin sa akin na natatakot. Dahil ayokong lumaki ang anak ko sa isang katotohanang itinatago ko. Ayokong dumating ang araw na malaman niya ang lahat mula sa iba. Mula sa mapanghusgang mga mata ng tao. At kung sakaling dumating ang araw na piliin naming ipaglaban ito, handa ba akong tanggapin ang kapalit? Handa ba akong harapin ang posibilidad na talikuran ako ng mga magulang ko? Na masaktan si tatay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadismaya. Kaya ko ba na makarinig ng masasakit na salita kapalit ng katahimikan ng puso ko? Kaya ngayon, sumulat po ako sa programang ito. Hindi dahil naghahanap ako ng kakampi, kundi bilang isang ina, anak, at babaeng nagmahal muli. Sa inyo pong mga nakikinig, nais ko po sanang humingi ng payo. Sa palagay nyo, dapat ko po bang ipaalam sa mga magulang ko ang relasyon namin? O mas makakabuti bang itago na lang ito?
hanggat kaya namin. Hanggang saan ba ang hangganan ng tama at kailan nagsisimula ang kalayaan ng puso? Maraming salamat Ate Gemma sa inyong programa at sa inyong mga masugid at tagapakinig. Ako si Maya, isang babaeng muling natutong magmahal sa kabila ng agwat ng edad namin. Akin pong hihintayin ang inyong mga payo. Muli, magandang araw at mabuhay.